reklamasyon, oil spill, pagmimina. Ilan lang ang mga ito sa mga kasalanan ng San Miguel Corporation sa kalikasan at sa maraming komunidad sa bansa. Buhay at kabuhayan ang kapalit sa tuwing sinisira ang karagatan, bukirin at kagubatan para sa mga proyekto at negosyo ng San Miguel. Pero sa kabila nito, ayon sa environmental groups, nagpapatuloy ang operasyon ng kumpanya at tila laging nakakalusot mula sa pananagutan. Malaki na ang pinagbago ng Barangay Taliptip sa Bulacan, Bulacan. Ang dating mga bakawan at kabahayan, malawak na tambak na ng lupa. Dito itinatayo ang New Manila International Airport ng San Miguel Corporation. Direktang apektado ng proyekto ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Bulacan. Nung bago tambakan ng lupa dito, ang kinikita namin ay libo-libo sa aming jakos, may panti kami, meron kaming sudsyod, meron kaming... Sa madalit sabi, puro isda yun. Nawalan lahat yun ngayon. Kasi 5 years na kaming hindi nangingisda ngayon kasi wala na talagang mahon. At nakita namin yung sanhi nito kasi wala nang itlugan ng isda. Pinatay lahat ang bakawan dito, yung mga mangrove. San Miguel Aero City Incorporated ang may hawak ng proyekto. Noong 2020, ipinasa ang Republic Act 11506 sa ilalim ng Duterte administration. Ito ang nagbigay sa kumpanya ng 50-year franchise para sa pagtatayo ng New Manila International Airport. Sa ilalim ng batas, hindi rin sila pagbabayarin ng buwis sa loob ng 10 taon na ginagawa ang paliparan. Paliwanag ng environmental group na kalikasan, sa ganitong paraan mismo napapadulas ang mga mapanirang proyekto ng San Miguel. Kung titingnan natin, lumawak na rin yung political power ni Ramon Ang. Alam naman natin, yung San Miguel Corporation, dating hawak ni Danding Cuangco, na kilalang crony ni Marcos Sr. Sa paglaon ng panahon, ngayon nga, meron tong sariling political party. Marami sa mga senador at kongresista ang nakapaloob doon. Kaya doon siya nagkakaroon ng political power para mas madaling maaprobahan at maging batas pa nga yung kanyang mga proyekto. Kakabit ng itinatayong airport sa Bulacan ang 650 hectares na Navotas Bay Coastal Reclamation Project ng Argon Bay Construction, isa ring subsidiary ng San Miguel Corporation. Bahagi ng proyekto ang pagtatayo ng business district sa lungsod at expressway papuntang New Manila International Airport. Pero ang kapalit nito, pagkasira ng mga tahungan sa Navotas. Kaming mga naghahanap buhay na mamuhunan na maliit sa tingin pero malaki ang puhunan namin. Na ginanon-ganon na lang kami, basta-basta, na sasabihin na ang hanap buhay namin illegal. Pero ang totoo, naghahanap buhay kami ng marangal. Maayos na hanap buhay na ginanon kami, biglang nirugmok. Bukod sa nawalan ng kabuhayan ang mga magtatahong sa Navotas, nawalan din ng proteksyon sa bagyo ang mga nakatira sa tabing dagat. Nagsisilbi raw kasing pambasag sa malalaking alon ang fishing structures bago ipagiba ang mga ito. Nung hindi pa tinanggal ang kabuhayan namin na tahungan, kapag may bagyo, malakas man pero hindi kami inabot ng kagaya ng bagyong Owan na sobra. Ang agos ng tubig galing sa dagat, kung alanganin ang lakad mo, matatangay ka. Sobra pa sa lakas ng bagyo ang hirap ng naranasan din namin. Abot hanggang Cavite ang malawakang reclamation project sa Manila Bay. Sa bayan ng Tanza, nagkaroon din ng dredging operation na ipinatigil kalaunan. San Miguel Corporation din ang naiulat na nasa likod nito. Gaya ng sa Bulacan at Navotas, mga mangingisda at komunidad na malapit sa tabing dagat ang napipinsala. Pansin ng mga residente ang pagtaas ng tubig dahil sa dredging operations. Dati-dati, ang dagat, di siya nagtutubig ng ganyan. Malayo ang buhangin. Kumbaga nga magpupursige ka ngayon na makapag, pa ng bahay, makapagpaganda. Pero hindi ko alam na yung naguhukay pala dyan, nagdredging, yun pala ang umpisa nung aming ikasasira ng bahay. Hindi na bumalik sa dati yung tubig, yung buhangin. Hindi lang epekto ng dredging at reklamasyon ang kinakaharap ng mga residente sa lugar. Noong July 2024, lumubog ang MT Terra Nova sa karagatan ng Bataan. Daladala ng barko ang 1.4 million liters ng industrial fuel oil. Naglayag ang MT Terra Nova sa utos ng SL Harbor Bulk Terminal Corporation, isang subsidiary ng San Miguel Shipping and Lightridge Corporation na nasa ilalim din ng San Miguel Corporation.
Umabot ang oil spill hanggang sa baybayin ng Cavite at kabilang ang fishing community sa Tanza sa lubhang naapektuhan nito. Mahirap din dito, simula nung nagukay. Tapos dinagdagan pa nung soil spill, sama-sama ng lahat eh. Malaki epekto dito noon, gawa yung dito di kami namamalakaya. Pagbibinta namin, mura na. Amoy daw, amoy langis. May nakakabili daw na parang nasa mangtiyan gawa sa amoy ng langis. Kaya tiyaga-tiyaga na nila lumaot kahit mura. Pati sa pag-operate ng coal-fired power plants at pagmimina ng coal, sangkot din ang San Miguel Corporation. Ito ang itinuturong nagpalawak ng coal mining operations sa Lake Cebu, South Cotabato. Noong 2010, binili ng San Miguel ang mga kumpanyang may coal mining contract sa lugar na kalaunan ay binenta na rin daw. Pero ayon sa mga grupo gaya ng Kalikasan, hindi ibig sabihin nito na absuelto ang San Miguel sa pananagutan. Isa siyang kapitalista na ang interest talaga ay tumubo. Hindi lang tumubo ng malaki, kundi magkaroon ng super tubo. Lagi niyang nasa isip, umangat yung negosyo niya, lumawak yung negosyo niya. Paano ba lalawak yung negosyo niya? Sa pamamagitan ng pagpapalayas sa komunidad, pagsira sa kalikasan. Tumanda na nga si Ramon ang dyan sa ginagawa niya at lumawak nga yung kanilang negosyo. Tubo, kapalit ng pagkasira ng kalikasan, komunidad at kabuhayan. Ang gusto namin, yung makaahong kami dito, maliit lang naman ang pangarap namin eh. Yung ang mga anak namin eh, makapaglaro ng maayos, lalaki ng maayos. Simpleng pamumuhay lang ang kailangan namin. Lagi tayong binabalaan na kung hindi natin iingatan ng mundo, dilubyo ang aabutin natin. Pero tanong ng environmental groups, paano kung ang mga dambuhalang korporasyon gaya ng San Miguel ang nangunguna sa pandarambong ng ating kalikasan? Sa bawat sakunang sumasalanta sa Pilipinas, lumilinaw na kailangan may magbago. Kailangang itigil ang sistemang pumapayag na pagkakitaan ng iilan ng ating likas na yaman at makatakas sa pananagutan ang mga korporasyong sumisira sa ating kalikasan. Malaki at mahirap man ang laban kontra sa mga malalaking korporasyon, tumitindig ang mga komunidad para harapin ang hamon. Ito si Neil Eco kasama ang Pinoy Media Center at Pinoy Weekly. Nag-uulat para sa ALAP.